Proud din kami kay Pao, lagi siya kay Kim. Nagpasalamat kami kay Pao, hindi niya pinababayaan si Kim habang nakaharap sa problema. Malakas din ang loob ni Kim na humarap sa hukuman. Sana magtagumpayan niya ang problema. Thank you kay Pao, hindi pinababayaan na nag-iisa si Kim at huwag nilang sisihin si Kim. Hindi niya kasalanan siguro mga bashers na walang alam kaya tumigil na kayo mga bashers. Hindi kayo nakasubaybay sa Kim Pao, kaya wag na kayong makisawsaw sa Kim Pao. Nandito lang kami sa paligid. Thanks God, bless, gabayan mo po ang Kim Pao. Merry Christmas and Happy New Year. Have a nice day. Tama po kayo dyan, Ginang Mila Carillo. Sana iwasan na po ng mga bashers na to na makisawsaw pa sa problema po ni Chinita Princess dahil wala naman po silang alam sa kinakaharap at pinagdadaanan ni Kim Chiu bago po siya magsampa ng reklamo or kaso laban dito sa kanyang kapatid. 'Di ba? Wala kasi sila sa posisyon at wala din sila sa ganoong sitwasyon kaya napakabilis manghusga na para bang alam na alam po nila yung nangyayari. Once kasi na ikaw na yung mismong nasa ganyang sitwasyon, hindi mo rin kasi alam yung magagawa mo eh. Ang tangi lang magagawa natin kay Kim ay palakasin po ang kanyang kalooban para mapagtagumpayan po mga kakimpaw etong kanyang pinagdadaanan. Sa mga bashers, deadman na lang po natin yan dahil talaga namang walang masasabi yan na maganda tungkol kay Kim Chiu kundi panay pambabatikos kahit alam naman po nila na tama ang ginawa ni Kim Chiu, ang gagawin po nila mali yung sasabihin nila. Ganyan po kasi sila mga kakimpaw. Kaya ignore na lang yung mga bashers, okay? So maraming salamat sa komento, Ginang Mila Carillo. God bless po. At mag-iingat kayo palagi. So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic na nakalap natin sa araw na to ng Friday. At unahin na nga natin pag-usapan ng tungkol dito kay Ate Lakam. So ibinabalik po ng ibang mga page itong naging interview kay Ate Lakam na kung saan ay sobra-sobra siya nagpapasalamat kay Chinita Princess. Ang biggest achievement daw po ni Kim Chiu ay ang may ahon daw po sa kahirapan ang pamilya niya at mabigyan daw ng magandang individual life yung mga kapatid niya. Mula po yan kay Ate Lakam. At ayon nga dito, pero yung ate niya, biggest achievement din ang bigyan ng sama ng loob si Kim. Yes po mga Kimpaw, no, yun po yung ganti niya kay Chinita Princess. Kahit na ang achievement ni Kim Chiu ay mabigyan ng napakagandang buhay itong mga kapatid niya individually, ito naman po yung ginawa ni Ate Lakam. Sinaktan at ninakawan po ng future si Chinita Princess. Nakakaiyak lang dahil sinayang po niya yung magandang samahan nilang dalawa ni Kim. Pagod at pinaghirapan ni Kim Chiu yung sinayang niya dito. Sobrang nakakaiyak, sobrang nakakapanghinayang. Kahit hindi ko pera yun mga kakimpaw, sobrang hinayang na hinayang ako kay Chinita Princess kasi para yun sa future niya. 'Di ba? Tapos winaldas po ni Ate Lakam, 'di ba? Nakakapanghinayang. Sobra mga kakimpaw. Kaya ang hiling ko po, sabay-sabay nating ipag-pray lagi si Chinita Princess na mapagtagumpayan niya po ang problemang ito mga kakimpaw at sana ay mabilis din ang pagbabalik or ang pagbalik ng mga nawalang pera sa kanya. Hindi man maibalik nila Kam, sana mas maraming endorsement pa ang dumating sa kanya nang sa ganun ay maibsan at matakpan, matapalan yung mga nawalang pera kay Chinita Princess. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga kakimpaw, itong ginawa po ni Paolo Abilino na pagpapakalma sa nagmamahal at nag-aalala po kay Chinita Princess na mga fans. Paano ba pinakalma ni Paolo Abilino? Ngayong araw po kasi ng Friday, wala din si Chinita Princess kanina Showtime, di po ba? Correct me if I'm wrong. Kaya nga naghahanap yung mga fans na nasan daw si Kim Chiu. Pero isang post nga po na nakasama ni Paolo Abilino and Chinita Princess na si Jay Tarok, makikita nga dito na magkasama si Kim at Paolo, kapwa masaya sila dahil nakangiti nga naman. Pero kita pa din ang kalungkutan sa mga mata ni Kim Chiu na pansamantalang napapawi ni Paolo Abilino pag nasa tabi niya ito. Hindi binigo ni Paolo Abilino ang mga taga-suporta dahil
Hindi nga niya iniiwan si Chinita Princess lagi, 'di ba? Lagi nitong kasama ito at inaalalayan. So kanina nasa Brixton Art Space, Capitolio, Pasig po, sina Kim and Paolo Abilino na para bang may binisita sila doon, nagdiwaliw at mukhang kakatapos nga lang din po mag-ehersisyo base yan sa mga damit na kasuotan ni Kim and Paolo Abilino. So nakakatuwa kasi sa part na to, sobrang napakalma at napasaya po ni Paulo at Kim Chu and itong mga fans na naghahanap po kay Chinita Princess kanina. Salamat naman kay Paulo dahil hindi niya talaga nilulubayan at iniiwanan si Chinita Princess. Narito nga po yung ilan sa mga komento ng mga fans, lalo na po ni Kim Chu na talaga nag-aalala po kay Kim. Sabi nga po ni Natsuki, salamat Sir J. Taruk sa buhay mo. Kahit papaano nawala ng konti yung lungkot ko na makita ko lang na nakasmile yung Chinita babe ko at magkasama ang mahal naming Kim Pao. Sabi naman ni Mergy, Kim's smile reminds us that she's doing okay and that means everything to us. Thanks, Pao, for always giving her that steady support. Sabi naman ni Yam, ilang beses na rin namin kayong nakikita in one frame after a gym pero iba ang dating ng photo na to. Ang sagot sa bigat ng nararamdaman kahapon na puno ulit ng saya at ginhawa ang puso namin. Kimi, salamat sa ngiting laging nagbibigay ng lakas. Mahal na mahal namin kayo. Sabi naman ni Chini Pao, kahanga-hanga ka Pao, it's your 19th year in showbiz, a day to celebrate a milestone, pero mas pinili mong manahimik at damayan siya sa mga pinagdadaanan niya ngayon. Thank you big time Pao dahil naging sandalan ka ni Kim when her light starting to dim. Yes po mga ka-Kim Pao, kahanga-hanga ang isang Paolo Abilino dahil siya po ay nagsisilbing lakas ni Chinita Princess sa mga problema po na kinakaharap niya sa buhay. Sana pa huwag kang magbago ha. And syempre lagi ka lang sana sa tabi ni Chinita Princess. May problema man o wala, sana kayo na talaga forever. At sana itong relasyon na to mga kakimpaw ay mauwi po sa simbahan. Basta keep praying lang, walang imposible sa pagdarasal mga kakimpaw, okay? Dahil alam naman natin na sila po ay tunay na nagmamahalan base yan sa mga kilos nilang dalawa na hindi po maitabgo sa publiko. Mukhang isa na namang positibong kwento ito tungkol sa suporta ni Paolo Abilino kay Kim Chu at maraming fans ang siguradong huminga na maluwag dahil dito. Ang balitang Paolo Abilino pinakakalma ang mga nag-aalala kay Kim Chu ay nagpapakita kung gaano kalaki at kalalimang respeto, malasakit at pag-aalaga niya kay Kim, lalo na ngayong kaliwat ka ng issue at personal na problema ang pinagdaraanan nito. Sa gitna ng ingay, chismis at kaliwat ka ng opinyon ng publiko, napakahalaga na may isang taong steady, tahimik pero solid ang presensya. At yon si Paulo. Ang simpleng pagpakalma niya sa mga nag-aalala ay hindi lang tungkol sa pagbibigay ng update, kundi pagpaparamdam na hindi nag-iisa si Kim. May nagbabantay, may sumusuporta, may nag-aalaga. Para sa mga fans na halos araw-araw nababalitaan ang mga kontrobersya, malaking ginhawa na may isang taong kilala at pinagkakatiwalaan nila na nagsasabing ayos lang si Kim. Nalalampasan niya ang mga pagsubok at hindi siya pababayaan. Ano ang masasabi ko sa balitang ito? Sa panahon ngayon na mabilis kumalat ang negatibong chismis at panghuhusga, bihira ang taong hindi lang basta nagsasalita, kundi aktibong tumatayo para ipagtanggol o ipalakas ang loob ng taong mahalaga sa kanya. Ganito ang ipinapakita ni Paulo, hindi maingay pero palaging andyan. At ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang natutuwa, humahanga at lalo pang nasusuportahan ang tambalan o relasyon nila kahit anong level pa iyon. Ano pa ang may dadagdag ko? Ipinapakita nito na hindi puro intriga ang umiikot sa showbiz, may totoong pagkakaibigan, may tunay na malasakit. Nagiging inspirasyon ang sitwasyon nila sa ibang tao, na kapag may pinagdaanan kang mabigat, hindi mo kailangang harapin mag-isa. Nagpapalakas ito sa imahe ni Paulo bilang isang mahinahon, mature at mapagkalingang tao. Sa kabilang factor din na ang fans ay nagkakaisa sa pagsuporta kay Kim at mas nagiging matatag sila kapag may nakikita silang konkretong suporta mula sa mga taong malapit sa kanya. Ang balitang ito ay nagsisilbing magandang paala na sa likod ng lahat ng kontrobersyang bumabalot kay Kim Chu nitong mga nakaraang araw, mga isyung may kinalaman sa pamilya, pera, emosyon at matinding pressure, ay may isang tao na nananatiling matatag sa tabi niya. Sa panahon na parang lahat ay nakatingin sa kanya, naghihintay ng mali at hindi naubusan ng opinyon tungkol sa mga pinagdaraanan niya,
Napakahalaga ng presensya ni Paulo Avellino bilang isang steady force na nagbibigay ng katahimikan sa gitna ng kaguluhan. Ang simpleng pagpakalma niya sa mga nag-aalala ay hindi lang simpleng salita. Isa itong assurance na si Kim, kahit pagod, kahit umiiyak, kahit puno ng pressure, ay hindi pinapabayaan. Para sa mga fans na hindi mapakali araw-araw dahil sa sunod-sunod na negatibong balita, malaking kaginhawaan na marinig mula sa isang taong malapit kay Kim na okay siya, na may nagpapatibay ng loob niya at may taong nagsisigurong hindi siya mag-isa sa laban. Ang gesture na ito ni Paulo ay nagpapakita rin ng maturity at respeto. Hindi siya sumagot ng paingay, hindi siya nagpasikat, at hindi niya ginawang drama ang sitwasyon. Tahimik, maingat, pero malinaw. Ganun ang klase ng suporta na nagbibigay ng tunay na seguridad. Ipinapakita niya na hindi lang siya nandoon kapag masaya, kundi lalo na kapag mabigat ang sitwasyon. Sa showbiz kung saan madalas puro intriga, ingay at pag-aagawan ng pansin, bihira ang taong nagbibigay ng ganitong klaseng presence, yung hindi kailangan ng maraming salita pero ramdam mo ang bigat ng suporta. At sa kaso ni Kim, malaking tulong ito sa mental at emotional stability niya, lalo na kung ang pinagdaraanan niya ay hindi basta simpleng issue, kundi mga bagay na tumatama sa personal niyang buhay at relasyon sa pamilya. Kung may magandang nadala ang balitang ito, iyon ay ang pag-asa. Pag-asang kahit gaano kabigat ang problema. May mga taong tunay na nagmamahal, nagmamalasakit, at handang tumindig kasama mo. At si Paulo, sa mata ng fans at publiko, ay nagiging simbolo ng pagiging maasahan, kalmado, at tapat na kaibigan o taong malapit kay Kim. Sa huli, ang pagpakalmanolo sa mga nag-aalala ay hindi lang mensahe para sa fans, kundi para mismo kay Kim. Hindi ka nag-iisa. Kahit gaano kabigat, may kasama ka. Napakaganda nitong ipinapakitang larawan ng support system sa likod ng isang taong dumadaan sa bigat ng personal na problema. Sa gitna ng lahat ng issue, ingay at spekulasyon, ang presensya ni Paulo bilang isang mahinahon, tahimik pero solid na kasama ay nagbibigay ng comfort hindi lang kay Kim, kundi maging sa mga fans na nag-aalala para sa kanya. Ipinapakita rin ito na si Paulo ay hindi lang basta nakikiusyoso o nakikisabay sa hype. Nandyan siya para magsilbing anchor, isang taong hindi nagpapadala sa gulo at handang magsabi sa publiko na kaya ni Kim ang sitwasyon, may gumagabay sa kanya at hindi siya mapapabayaan. Sa showbiz, kung saan mabilis kumalat ang maling balita at emosyonal ang mga tao, ang ganitong klase ng gesture ay napakahalaga. Nagbibigay ito ng assurance, ng stability, at ng sense na may taong nagtatanggol at nagbabantay kay Kim sa panahon ng pagod, stress, at controversy. Sa madaling salita, ang balitang ito ay patunay na may mga taong tunay na nagmamalasakit. Hindi lahat ay intriga at may mga relasyon, kaibigan man o mas malalim pa, na pinipili ang tahimik pero tunay na suporta kaysa pakitang tao. At para sa maraming fans, sapat na iyon para kumalma at muling maniwala na magiging okay si Kim dahil may taong nagbabantay at nagpapalakas sa kanya sa likod ng mga pangyayari. Marami pang mas malalim na masasabi tungkol sa balitang ito. Lalo na kung titingnan natin ang mas malaking epekto nito sa publiko, sa showbiz culture, at sa personal na buhay ni Kim. Narito ang ilang dagdag na perspektiba. 1. Nagpapakita ito ng tunay na karakter ni Paulo. Sa gitna ng napakaraming issue, hindi niya ginawang palabas ang suporta niya. Hindi siya nagingay, hindi siya naglabas ng drama. Simple lang, kalmado, pero ramdam ng lahat ang bigat ng presensya niya. Iyan ang klase ng behavior ng taong may maturity, respeto, at malasakit na hindi kailangan ng spotlight. 2. Nakakatulong ito para mabalansa ang narrative sa paligid ni Kim. Puro negative ang balitang umiikot nitong mga araw, kaso, pera, pamilya, stress. Kaya napakahalaga ng balita na nagpapakita na may positibo pa ring nangyayari sa buhay niya. Ang presence ni Paulo ay nagiging emotional counterweight sa lahat ng negativity. 3. Nagpapalakas ito ng tiwala ng mga fans sa relasyon o samahan nila. Hindi man malinaw kung ano talaga ang estado nila. Ang ganitong klaseng support system ay hindi na basta normal na co-star level lang. Para sa fans, nagbibigay ito ng sense na buti may isang Paulo na nagmamalasakit. Kaya tumataas ang respeto sa tambalan nila. 4. Pinapakita nito na mahalaga ang mental at emotional support sa panahong puno ng intriga. Hindi lahat ng problema ni Kim ay kayang solusyonan ng pera, abogado o PR team. Minsan, ang mas kailangan niya ay katahimikan, reassurance at isang taong magsasabing nandito lang ako. At yon ang naging papel ni Paulo sa sitwasyong ito. Nagbibigay ito ng mensahe sa publiko na maging mas compassionate.
Kapag ang someone tulad ni Paulo ay nagpapakita ng malasakit at katahimikan, naapektuhan ang mga fans. Nagiging mas mahinahon sila, mas positive ang pananaw, at mas aware na hindi dapat puro intriga ang tingnan pagdating kay Kim. 6. Para kay Kim, malaking bagay ito sa kalusugang emosyonal niya. Ang paghinga ng malalim, ang pakiramdam na hindi mo kailangan harapin mag-isa ang problema, at ang pagkakaroon ng taong kaya magbigay ng seguridad. Lahat ito ay critically important, lalo na't sunod-sunod ang issue niyang personal at pampamilya. Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi lang tungkol sa isang actor na nagpapakalma sa fans. Ito ay larawan ng loyalty, tunay na suporta, at pagiging tao sa likod ng spotlight.